Hi, overcoming struggles in faith. Maire-relate natin yung ating buhay na para tayong nag-hiking. At minsan, ang pinakamahirap naman talaga ay hindi yung pag-uumpisa. Kasi yung mag-uumpisa, actually, nag-e-enjoy pa kayo niyan eh. Yung pinakahirap ay nasa kalagitnaan. Pag malapit ka na dun sa iyong destination. Kasi dun sa kalagitnaan, doon natin nafe-feel yung pagod. Tapos minsan, meron pa tayong doon pa natin marirecognize na meron pala tayong mga naiwang gamit, may mga mahalagang bagay na dapat dala-dala natin pero nalimutan nating dalhin. Pero kapag titignan natin yung pinanggalingan natin, parang marirealize natin, ang layo ko na. Pero pag tinignan natin yung ating pupuntahan, hindi pa natin makita. Ibig sabihin, malayo pa rin. Malayo pa yung pupuntahan natin, pero malayo na rin yung pinanggalingan natin. At dito tayo nagkakaroon ng double mind na tutuloy pa ba ako o babalik na lang ako? At yun po yung tinatawag nating struggle, mga kapatid. At yung struggle ay para kang naiipit sa dalawang sitwasyon. Dalawang sitwasyon ng parehong present sa loob mo. Imagine niyo na lang itong lalaking ito, binigyan siya ng dalawang lubid at isa lang ang pwede niyang piliin. Yung dalawang pwede niyang pagpilian ay parehong nasa isipan niya, pareho niyang nararamdaman. Halimbawa, kapag meron tayong hindi magandang nararanasan at ang pag-uusapan natin ay yung mga pangako ng Panginoon sa atin, ang magiging struggle natin ay magtitiwala pa ba tayo dun sa pangako ng Panginoon na matutupad pa yon o magwala na lang tayo? Hayaan na lang natin, kalimutan na lang natin yung ating mga narinig dati at gawin na lang natin ang gusto natin kasi parang walang ginagawa ang Panginoon. Okay? Nag-i-struggle tayo dahil pinanghawakan natin yung pangako ng Panginoon pero yung sitwasyon na nangyari sa atin ay hindi maganda. Nag-e-expect tayo na, Panginoon, pag nagtiwala ako, nag-e-expect ako na may magandang resulta dahil nagtiwala ako sa iyo. Kasi yun yung pangako mo eh. Pero dahil hindi maganda yung ating nararamnasan, nag-i-struggle tayo. Kung magtitiwala pa ba tayo o hindi na tayo magtitiwala sa Panginoon. At kapag meron din tayong mga bagay na sinimulan, yung mabubuting bagay, project, ministry, paglilingkod, or pag-aaral or negosyo. At dahil nung umpisa masaya ka, maganda yung ginagawa mo kasi alam mo, mabuti yung ginagawa mo, maganda para sa ibang tao. Pero sa kabila nun, may hindi magandang resultang nararanasan. Ulitin ko, ginawa mo yung mabuti, ginawa mo yung maganda, ginawa mo yung alam mong kalugod-lugod sa Panginoon, ginawa mo yung makakabuti para sa'yo at sa mga taong nasa paligid mo. Pero in return, hindi maganda yung nagiging resulta. Therefore, nagkakaroon ka ng struggle. Itutuloy ko pa ba to? O uurong na lang ako? O ititigil ko na lang to? Nagigets yung struggle? Lalong-lalo tayo nagkakaroon ng struggle pagdating sa kasalanan, yung mga bagay na mali. Nag-i-struggle tayo dahil alam natin, kasalanan yun, pero meron tayong urge, meron tayong desire na hindi gawin dahil alam nating kasalanan yun, pero meron din tayong desire na gawin yung kasalanan. And that is struggles. At naniniwala po ako na everyday ng buhay natin, we are facing struggles. When people talk about struggles in life, they usually mean the challenges, hardships, or painful situations we go through. Tingnan niyo po, ito yung kaibahan ng struggles dun sa lahat na nabanggit natin. Things that test our strength, patience, and faith. Kaya ka nag-i-struggle kasi meron kang strength. Kaya ka nag-i-struggle kasi meron kang patience. And lalo na, may faith ka. At dahil ikaw ay may faith ka sa kanyang mga pangako, nag-e-expect ka na merong gagawing mga magagandang bagay ang Panginoon kasi nagtiwala ka eh. Yan nga lang, sa kabila ng iyong strength, ng iyong patience, ng iyong faith, may dumating na challenges, may dumating na hardships, may pumasok na painful situations. Kaya ka nag-i-struggle na, nagtiwala ako ah. Bakit ganito yung nangyari? Ito yung struggle. Magtitiwala pa rin ba ako? O kalimutan ko na yung pangako ng Panginoon? Malakas ako ah. Kaya ko tong gawin. Ba't ngayon? Ba't parang nahihirapan ako dito? Itutuloy ko ba? Susuko na ako? That is the struggle. Again, ulitin ko. Nag-i-struggle tayo because we have this faith eh. Meron tayong faith. Meron tayong strength. Meron tayong taglay na patience. Pero tinetest yan.
Tinetest siya ng mga challenges, ng mga hardships, ng mga painful situations. Kaya nagpuproduce ito ng struggles sa atin. Mga kapatid, kung naiintindihan nyo na yung struggles, ang struggles ay something na nangyayari sa atin at it is part of our maturity. Pwedeng may strength na tayo, pero hindi siya mananatiling strength kung hindi siya ilalagay sa tests. Yes, meron tayong faith. Ang pananampalataya ay sinusubo para mapatunayan kung totoo. Even sa age nating ito, nag-i-struggle pa rin tayo sa kasalanan. Amen? Mga kapatid, it doesn't mean na pag nag-i-struggle tayo sa kasalanan ay immature tayo. Kaya nga tayo nag-i-struggle. Kasi nasa road tayo ng maturity. Ulitin ko, bakit tayo nag-i-struggle sa kasalanan? Kasi alam mong mali yun. Kaya ka nga nag-i-struggle eh. Yes, meron pa rin tayong desire na magkasala dahil tao tayo. Pero kaya ka nga nag-i-struggle dahil alam mo yung tama at yung mabuti. Yes, nag-i-struggle tayo dahil we are a work in process ng ating Panginoon. Kaya naniniwala po ako, if ever man meron tayong nararamdaman or nararanasan na struggles ngayon, maybe bukod sa kasalanan ay meron tayong mga ipinagpe-pray na ang tagal-tagal na nating hinihingi, humingi ka ng sign sa Lord, tapos dumating yung sign na hinihingi mo, tapos tuwang-tuwa ka, yes Lord, ayan na. Tapos, hindi pa rin nangyayari. Ang nangyayari pa rin, opposite pa din yung nangyayari. May faith ka na eh. Pero dahil may challenges, dahil may painful situations, ayun na, nagkakaroon tayo ng struggle. Tapos darating ka na sa point, dun sa struggle mo, nagkakaroon ka ng dilemma, itutuloy mo pa ba yung pagpipray, magtitiwala ka pa rin ba, o sasabihin mo na lang, wag na, tigilan na natin to. Wag na tayo magpray kasi hindi rin naman pala tugma yung sign na hiningi ko. Napipigilan na tayo to pursue kung ano yung ating mga sinimulan. Ang struggles ay isang stage sa buhay ng Kristiyano na sabihin natin critical. Yung struggles natin, ililid tayo niyan sa dalawang direction. Mag-upgrade ka or mag-downgrade ka. At kaya po natin to pinag-uusapan dahil naniniwala ako mga kapatid. Kaya ito yung topic natin ngayon. Gusto tayong i-upgrade ng Lord. I-generalize lang natin yung mga struggles na pwedeng pinagdaraanan natin ngayon. Meron tayong tinatawag na emotional struggles like dealing with grief, heartbreak, loneliness, or anxiety. Kaya ka nagkakaroon ng struggle emotionally dahil naniniwala ka that God is your companion and yet meron kang nararanasan na hindi magandang sitwasyon. There are also financial struggles. Marami sa atin yan, di ba? So financial struggles is not having enough resources to meet needs. Or wala ka ng trabaho, ako yun Or ang dami mo pang utang, yes, financial struggles. Nagtitiwala ka sa Panginoon na siya ang iyong provider. Pero bakit wala ka ng trabaho? So magtitiwala pa rin ba tayo sa Panginoon? Yun yung struggle natin. Relational struggles, ayan po yung misunderstandings, breakups, broken friendships, or family conflicts. Spiritual struggles, ayan nga yung pinag-uusapan natin, yung ating doubts, feeling distant from God, or struggling with temptations. And isa pa ay yung physical struggles natin. Ayan, kaming mga nasa 30 plus na, yan, nararanasan na namin yan, yung mga illness, fatigue, or even what you felt during intense stretches. So yung struggles natin, yan yung pinagdaraanan natin. Struggles are what you go through. Yung painful situations, yung mga challenges, yung nga po yung struggles. Okay? Pero may isa po akong bagay na idadagdag sa ating vocabulary na makakatulong para po sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. It is about lament. Lament is how you bring those struggles to God. Okay, ulitin natin yung sinabi ko rito. Struggles, yun yung pinagdaraanan mo. Dahil meron kang painful situations, yun yung magtitiwala pa ba ako sa Panginoon? Magpapatuloy pa ba ako o kakalimutan ko na lang mga pangako ng Panginoon? Yun yung struggles. Nagtatalo yun sa isip mo. Pero kapag tayo ay nag-i-struggle, mga kapatid, malapit tayo sa lamentation. Meron pong book sa Bible na ang pangalan po ay Lamentation.
At kapag binasa niyo po yun, ay mga salita ni Propeta Jeremias na parang nagsusumbong at nanunumbat sa Diyos. Kapag lumapit tayo sa Panginoon, na-struggle tayo, lamentation ang tawag na doon. Kapag dinudulog na natin, kapag binibring up na natin sa Panginoon yung ating mga struggles. Yan, bibigyan ko kayo guys ng sample ng mga prayers of lament. At nako, maniwala kayo guys, ang dami sa Bible. Okay? Kaya sabi ko guys, bakit kaya naisulat ito na mga taong hinahangaan natin ang kanilang mga pananampalataya, pero bakit nasabi nila to sa Panginoon? Kapag meron tayong mga Bible characters na pinag-uusapan, how good they are, how powerful, how strong they are. Pero guys, alam nyo, laging may hidden and backstory ang bawat buhay nila. At bago sila maging successful spiritually, ang dami nilang struggles. At guys, itong dalawa na sample ko lang, dalawa lang po, sa marami akong pwedeng ibigay sa inyo, pero itong dalawang taong ito, si Job, na ipinagmalaki ng Panginoon kay Satanas. Guys, siya lang ang may account sa Bible na ipinagmamalaki siya ng Diyos kay Satanas. Oh, matuwid tong anak ko. Binigyan ng Diyos si Satanas na nabigyan ng maraming problema at pagsubok si Job kasi pinagtitiwalaan ng Panginoon na matatagtong si Job. Pero guys, tingnan nyo po tiyak na papatayin ako ng Diyos. Biruin nyo mga kapatid, ang binabasa ko na po ay nung point na sobra na siyang nahihirapan. Namatay lahat ng anak niya, na lahat po nung kanyang kayamanan, hayupan, ninakaw ng mga tulisan, tapos siya napuno ng bukol mula ulo hanggang paa. Aba, sino ba naman talaga mga kapatid ang hindi magkakaroon ng lament niyan pag ganun na nararanasan mo? Yung nga pong wala lang wifi yung humihina lang yung wifi, di ba? Parang gusto na nating isumpa at sunugin ng PLDT, ang Converge, ang baba na ng tolerance natin sa stress. Mga kapatid, si Job, namatay lahat ng anak, nawala pa lahat ng ari-arian, puno pa ng bukol ng katawan, yung asawa niya, hindi pa siya sinuportahan, iniwan pa siya. At hindi mo ba masasabi yan sa Panginoon? Sabi ni Job, tiyak na papatayin ako ng Diyos. Wala na ho siyang pag-asa. Pero tingnan nyo wala na akong pag-asa, pero tingnan mo, makikipagpunyagi pa rin siya sa Lord, pero ipagtatanggol ko pa rin ang aking sarili sa Kanya. Bakit naniniwala siya po? Dumating na siya sa point guys, na naniniwala siya, mali yung ginawa ng Diyos sa Kanya. Kasi wala siyang kasalanan. Sabi po niya sa verse 21, tigilan niyo na ang pagpaparusa sa akin at huwag niyo na akong takutin ng mga nakakatakot na parusa ninyo. Kausapin niyo ako at sasagot ako o kaya'y ako ang magsasalita sa iyo at sagutin niyo ako. Ano-ano po ba ang nagawa kong pagkakamali at kasalanan? Sabihin niyo po sa akin ang aking pagkakamali at mga kasalanan. Bakit natin masasabi na struggling si Job? Kasi po, mga kapatid, umpisa pa lang nung kanyang pagsubok, sabi niya, ang Panginoon na nagbigay, siya rin ang pwedeng kumuha. Tanggap pa niya nung una, mga kapatid. Pero habang tumatagal yung pain, habang dumadami yung pains, nag-struggle na siya, humantong na siya sa lamentation. At si Haring David po, yan, the greatest king of Israel. Pinabayaan na ako, sabi sa Salmo 88 verse 5. Kasama ng mga patay, biro mo yan. Yan na yung tingin niya, mga kapatid. Meron siyang mga kalaban na malalakas, pero ang tingin niya na sa sitwasyon, pinabayaan na siya ng Panginoon. Para akong patay na inilagay sa libingan, kinalimutan niyo na at hindi tinulungan. Magtitiwala pa ba siya sa kabutihan ng Panginoon? O paniniwalaan niya na pinabayaan na siya ng Panginoon? Para niyo kung inilagay sa napakalalim at napakadilim na hukay. Sobra ang galit niyo sa akin. Parang mga alon na humahampas sa akin. Pero guys, hindi yan ang karakter ng Diyos Kapag ang struggles, mga kapatid, ay hindi natin napagtagumpayan, minsan, humahantong ito sa lament natin. At yun ang dinadala natin sa ating Panginoon. Paano ba natin ma-overcome itong struggle na nagre-result sa lament, no? At sabi ko nga po, marami tayong paraan, pero meron lang akong gustong i-share sa inyo na
na isang paraan na pwede pala natin tong gamitin at gawin para tayo ay makalagpas sa ating mga struggles. Mga kapatid, nakita ko na it is a good thing to tell God what you think is unfair or painful. Naniniwala ako, guys, na pwede talaga nating kausapin ang Panginoon gaya ng ginawa ni Job at ni David. Why? Ba't naisulat sa Bible? Bakit pinahintulutan ng Panginoon? Ano, kung kayo narinig niyo po ako na gano'n na yung sinasabi ko sa Panginoon, sasabihin niyo sa akin, hala, si Kuya Raela, paano mo nasasabi yan? Ganon din yung pakiramdam ko nung binabalikan ko yung mga statements ni Job tsaka ni David. Kaya siya pinahintulot ng Panginoon na maisulat at mabasa natin ngayon. Dahil naniniwala ko, God is open for your complaints. Naniniwala ba kayo doon? Open ng Panginoon. Go ahead, anak. Sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. Open ako. Si Job at si David, nagtagumpay sila, mga kapatid. Pero sa may season ng buhay nila, pinakinggan sila ng Panginoon doon sa kanilang mga reklamo. Is it painful, mga kapatid? Sa tingin mo ba, sa judgment mo, yung nararamdaman mo at nararanasan mo, unfair ang Panginoon? Then tell Him. Sabihin mo sa Panginoon. Sabi sa Psalms 142 verse 1-2, tumawag ako ng malakas sa inyo, Panginoon. Nanalangin ako, nakaawaan niyo ako. Sinasabi ko sa inyo ang aking mga hinaing at mga suliranin. Yes, you can say it, mga kapatid. Pwede mo sabihin sa Panginoon, Panginoon, bakit yung kapitbahay ko? Sugarol yun, pero bakit mas maganda yung buhay nila? Panginoon, ako, simba ako ng simba. Bakit ako yung kulang? Kapatid, say it. Say it in prayer. Naniniwala ko, the reason why God is allowing us na maging honest sa ating mga nararamdaman, kasi mahal tayo ng Panginoon. Isa to sa paraan ng pag-ibig sa atin ng Panginoon. Naalala nyo guys, si Jesus Christ, nung namatay yung kanyang kaibigan, si Lazaro, hinayaan ng Panginoon na mamatay si Lazaro kasi ang purpose talaga ng Panginoon, buhayin siya. Para makita talaga ng mga tao na si Jesus Christ, kaya niyang bumuhay ng mga patay. Pero nung nakita niya, yung mga tao, lalo na yung mga kapatid ni Lazaro na sinasabi, Panginoon, ba't ngayon ka lang dumating? Nung una pa lang na pinapunta ka namin, hindi ka pumunta, sana hindi namatay yung kapatid namin. Alam mo, Panginoon, pwede niya sakalin yung kapatid ni Lazaro para ako nagkamali. Hindi eh. Jesus was silent nung umiiyak si Mary, yung mga kapatid ni Lazaro, dahil namatay yung kanilang kapatid. Nakiiyak ang Panginoon. Part yan ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Hindi siya kagaya ng mga nanay na, sasagot ka pa? Marunong ka nang sumagot ha? Whenever we are in pain, doble yung nararamdaman ng Panginoon. Natatandaan ko, may isang nanay akong nakita. Nagtatantrums yung kanyang anak. Alagang nagwawala, umiiyak. Alam mo, ginawa lang ng nanay, pinabayaan lang yung anak. Inaantay namin ko anong gagawin niya. Sabi ng nanay sa akin, hayaan mo, mapapagod din yan. At makakatulog yan. Pag yan nakapagpahinga, okay na yan. Minsan, God allows us to be honest with our painful experiences. Kung minsan hinahayaan ng Lord, sige anak, sabi mo sa akin, sa tingin mo pa unfair ako sa'yo, hinahayaan niya kasi naniniwala ko, mga kapatid, kailangan natin siyang ilabas. Dahil minsan, yung mga unspoken despairs natin, minsan, yun yung unti-unting kumakain sa atin. Mas madali tayong lumalaya, mas madali tayong lumalakas, mas madali tayong nakaka-move on kapag nailalabas natin yung ating mga negative thoughts. Kaya naniniwala ko, para tayong mga anak ng Panginoon na umiiyak sa Kanya at hinahayaan ka lang ng Lord, nakikinig lang siya sa'yo. Kasi mamaya kapag pagod ka na, kapag wala ka ng kakayanan magsabi pa, yayakapin ka na lang ng tatay mo at ikaw na mismo ang magsasabi, okay Lord, sorry Lord. Sige Lord, tuloy na tayo ulit. Pasensya ka na. Pasensya ka na dito sa aking mga pinagdaanan. Amen? And it is God's way. Naalala ko noon, meron akong napakalaking dagok o sabi ko napakalaking challenge ng aking buhay na nangyari pa sa akin noon. Matagal na panahon kong sinisisi ang Lord. Bakit ako pa? Bakit sa akin pa ito nangyari? Bata pa lang ako, tinatanong ko na sa Lord. College na ako. Wala akong makuwang sagot dun sa tanong ko na bakit Lord mo hinayaan na mangyari sa akin yun.
Wala lang, out of my curiosity, binago ko yung tanong ko. Sabi ko, Lord, nasan ka nung nangyayari sa akin yun? Doon ako sinagot ng Panginoon. A very still small voice. Sabi sa akin ng Panginoon, anak, I was there. I was crying for you. But you have to. Tapos nung naintindihan ko yung napakasimpleng salita ng Panginoon, yung marami kong pagrereklamo na uwi sa pagpapasalamat. Dahil sinagot ako ng Panginoon. Sabi niya, nandun ako, nakikita kita, at umiiyak ako habang nangyayari sa iyo yun, pero kailangan mo anak pagdaanan. Wala na siyang sinabi, pero isang bagay lang na naintindihan ko sa spirito ko. Sinabi sa akin ng Panginoon, makakatulong yung sitwasyon mo na yun para maging effective ang paglilingkod mo, para maging effective ka sa iyong ministry. At doon ko na-realize, mga kapatid, kung wala yung mga painful situations, kung wala yung mga challenges, siguro hindi rin ako makakapag-share sa inyo. Amen? Kaya guys, kung masakit, kung sa tingin mo painful, sige, sumbong mo sa Panginoon. Naniniwala ako na dahil ang Panginoon ang pinuntahan mo, hindi ka mali nang napuntahan. Amen? Dahil ang Panginoon hindi siya papayag na hindi ka magamot at mahilom. Napakinggan ko to sa YouTube ni Pastor Rick Warren. Sabi niya, a complaint about God is rebellion. But complaining to God is an act of worship. Guys, medyo medyo siya controversial, ha? Pero grabe guys, kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon, kahit complain ang dala natin, sa tingin ng Panginoon, it is worship. Why? Because we are complaining in faith. Kung lalapit ka sa Panginoon, kahit reklamo ang dala mo, pero lumapit ka sa Panginoon. Tama ba? Yes, complaints yung mga dala mo, complaints. Pero dahil sa Panginoon ka lumapit, it is an act of faith. Kasi naniniwala ako, mas delikado yung hindi na tayo lumapit sa Panginoon. Naalala nyo guys, yung babae na dinala kay Jesus Christ dahil nahuli siya sa akto ng pangangalo niya. Kaya sila dinala kay Jesus Christ para hatulan yung babae na batuhin hanggang sa mamatay. Si Jesus Christ sabi niya, sige, yung walang kasalanan, siya na unang bumato. So walang bumato. Tingnan nyo, ang purpose para siya ay hatulan. Pero dahil kay Jesus Christ siya dinala, lalo siyang napabuti. Ang mahalaga kapag nagko-complain tayo, sa Panginoon na tayo mag-complain. Dahil naniniwala ako, kahit complain ang dala mo sa prayer mo, at least sa Panginoon ka lumapit. Amen? Sabi sa Psalms chapter 55 verse 17, umaga, tanghali at gabi, dumadaing ako at nagbubuntong hininga sa Kanya. Guys, buntong hininga, reklamo yan. Pero tingnan nyo, ako'y pinapakinggan niya. Sabi sa NIV, evening, morning, and noon, I cry out in distress, and He hears my voice. Kaya guys, kapag tayo ay magkakaroon ng lament, appeal to God's nature. Ibig sabihin, sabi sa Psalms chapter 13, Panginoon, hanggang kailan niyo ako kalilimutan niyo ba ako habang buhay? Lament, no? Hanggang kailan ba kayo magtatago sa akin? Hanggang kailan ko dadalhin itong mga pangamba ko? Ang aking mga araw ay punong-puno ng kalungkutan. Hanggang kailan ba ako matatalo ng aking mga kaaway? Panginoon kong Diyos, bigyan niyo ako ng pansin. Sagutin niyo ang aking dalangin. Ibalik niyo ang ningning sa aking mga mata upang hindi ako mamatay. At upang hindi masabi ng aking mga kaaway na natalo nila ako. Dahil tiyak na magagalak sila kung mapapahamak ako. Guys, tingnan niyo to ha. Verse 5, Panginoon, naniniwala po ako na mahal niyo ako. At ako ay nagagalak dahil iniligtas niyo ako. Guys, nakita niyo? Nagre-reklamo siya pero ang appeal niya, inire-remind niya sa Panginoon yung totoong nature ng Diyos. He is still complaining in faith. Panginoon, aawitan kita dahil napakabuti niyo sa akin mula pa noon. Kapag tayo ay marami tayong ipon na salita ng Panginoon, marami tayong ire-remind sa Diyos kung ano yung mga sinabi niya sa kanyang mga salita. Ininiwala ako na ito yung complaining to God na act of worship. Ina-appeal natin yung reputation ng Diyos. Dahil isang bagay mga kapatid na alam ko, kahit meron kang struggles ngayon,
Pero dahil nakasulat sa Bible, kapag binasa natin, mapanghahawakan natin yun. Hindi niya pahihintulutan na masulat sa Bible yung mga kwento na pwede mong asahan sa Panginoon kung hindi rin siya seryoso na gagawin niya sa panahon natin ngayon. So magbabasa tayo lagi ng salita ng Panginoon. Amen? Always fill your day with the Word of God. And last, isurrender natin sa Panginoon. Amen? Kasi naniniwala ako, sa Panginoon, ang totoong simula ng ating pagtatagumpay ay kapag gumive up tayo. Kapag nag-start tayong sumurrender, yun din yung simula ng victory natin sa Panginoon. Amen? Mag-complain tayo, pero wag nating kakaligtaan, in the end, ang Panginoon siya ang may last say. Amen? I-give up natin yung control. Ang Panginoon talaga, siya pa rin ang may control. Sasabihin natin sa Panginoon, Lord, narinig mo na yung lahat ng reklamo ko, pero Lord, kayo pa rin ang masusunod. Dahil kapag ni-remind natin ng Panginoon tungkol sa kanyang nature, sa kanyang mga salita, mariremind din tayo, ay, napakabuti ng Panginoon para magkamali. Napakabuti ng Diyos para ako ay iwan niya. Napakalaki ng pagmamahal ng Panginoon para ako'y pabayaan niya. May testing, pero never tayong iiwan ng ating Panginoon. Amen? Minsan hindi natin nakikita Minsan hindi natin nararamdaman yung kamay ng Panginoon na kumikilos. Pero in silence, magtiwala ka sa puso ng Panginoon. Number 1 tayo. Basahin lang natin yung Habakkuk chapter 3, 17-9. Kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, ubas, o ang kahoy ng ulibo, at kahit walang anihin sa mga bukirin. Puro problema yun, guys, ha? At kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan. Tingnan nyo, ito yung decision niya. Magagalak pa rin ako dahil ang Panginoong Diyos ang nagliligtas sa akin. Siya ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Pinalalakas niya ako, ang aking mga paa na tulad ng mga paa ng usa upang makaakyat ako sa matataas na lugar. Ano nakita natin kay Habakkuk, guys? Kung babasahin yung chapters 1 and 2 at yung unahan ng chapter 3, puro panunumbat sa Panginoon, puro question, puro complaints. But in the end, sabi niya, Lord, kahit wala pa yung mga hinihingi ko, I will rejoice. Pinipili kong mag-rejoice sa'yo. Anong natanggap niya? Pinalakas siya ng Panginoon. Magpe-pray tayo. Isipin mo na nandyan ang Panginoon, nakaharap sa'yo. Masakit ba? Sobra bang sakit nung naranasan mo nung mga nakaraang araw? Parang unfair na ba yung sitwasyon na nangyayari sa'yo? Ginawa mo lahat pero parang ikaw pa rin yung talo. Ayan ang Panginoon. He is looking at you. Kung tutuusin, hindi natin kailangan i-detalye sa Lord. Alam niya. Umpisa pa lang, alam niya, priority tayo ng Panginoon. Lord, lumalapit po kami sa inyo. Alam mo yung aming mga sakit. Alam mo yung aming mga pagod. Alam niyo po yung aming mga takot at pag-aalala. Kahit alam po namin, Panginoon, na nagawa namin yung mga bagay na dapat namin gawin para maranasan namin yung pagpapala, ginhawa, pero sa kabila ng lahat parang hindi pa rin yun nararanasan namin. Maybe para na rin kaming naging Job noong mga nakarang araw. Para kaming naging David. Pero Lord, gaya ni Habakkuk, pinipili namin ang magtiwala pa rin sa inyo, Panginoon. Pinipili pa rin namin, Panginoon, na magtiwala sa proseso ng ginagawa ninyo sa buhay namin. Lord, thank you for the struggles. Because these struggles, Lord, is sign of our maturity. Dinidisenyo nyo ang isang napakagandang pananampalataya, napakatibay na pananampalataya at pagsunod sa iyo. Lord, sa mga kapatid ko na nandito, I really don't know kung paano sila aaluin. Hindi ko po sila kayang yakapin, but Holy Spirit, I pray, Lord, I pray, be gracious. Embrace us, Lord. Lahat ng mga kapatid ko po na nakikinig po ngayong gabi, wherever they are, whatever they need is,
Embrace them, Lord. Embrace them, Lord, right now, Lord. Yakapin mo sila. At ibalik ninyo yung lakas at sigla na unti-unting nawawala dahil nagkakaroon kami ng struggles, Panginoon. Pero Lord, palitan ninyo yung aming struggles ng strength. Palitan ninyo ang aming complaints ng gratefulness. Salamat po, Panginoon. Tinataas ko po sa inyo ang lahat ng ito nang may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.